Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Purihin ang Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome once again to our midweek Bible study. Kamusta na po mga kapatid? Excited na naman tayo, no? Sapagkat ang salita ng Panginoong Diyos ay muling mahahayag. Ano kaya ang mensahe sa ating ngayong araw na ito? But before anything else, mga kapatid, kailangan natin ng guidance ng Panginoon. Sama-sama po tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama sa langit, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin. Ama, maraming salamat sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin, sa muling pagpili sa amin na makapakinig ng iyong mabuting balita. Ama, sa gabing ito, kami po ay humihingi ng paglilinis ng aming puso't kaisipan upang maluwalhati naming matanggap ang iyong mga banal na salita. At lalangin namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu sapagkat inaamin namin, Panginoon, kulang ang aming kaisipan, ang pangunawa kung hindi nyo kami gagabayan ng iyong banal na Espiritu.
At Lord, may your name be glorified tonight. Itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming music ministry, the band, the song leaders, Panginoon, na maglilid ng kanta, at higit sa lahat, sa kapatid naming gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong magandang balita. Thank you, Father God. Again, we give you the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Yan, announcement po mga kapatid. Visit our YouTube channel, Comfy Media. Create your own account. And subscribe. Doon sa mga wala pa, at hindi marunong, nakagaya ko, ay lapitan nyo yung mga anak, pamangkin, apo, yung generation nila. Alam na alam nila yan. Paggawa kayo ng inyong account. Marami na po tayong mga playlist, mga kapatid. Mga magagandang awitin, mga original songs galing sa mga kapatiran. At kasama na rin po dito yung ating mga GMJ na mga nakaraan, Bible study, fellowship, and of course, mga anniversary at mga song natin. Kaya bisitahin po natin yung ating Comfy Media. Ayan. Thank you, Lord. At sa ating Comfy Family Affair, 44th anniversary. Nako. Yan. And early Christmas fellowship sa November 29 and 30, 2025 at Hotel Supreme Mall and Event Center, Baguio City. Ang team po natin, Psalm 16, verse 11, in your presence, Lord. Yan. Deadline of registration, mga kapatid, and payments is on November 9, 2025. Yan. Thank you, Lord. Ano mga dadali natin, mga kapatid? Sa unang araw, day 1, hoodie and activity clothes. Yan. Cocktail dress and suit for brothers. Day 2 naman po, ang attire natin, something Christmassy, vibrant, celebrative colors, and of course, meron tayong exchange gift. Pwede na nating dalhin doon. Kasi kung doon bibili pa, medyo baka matraffic pa tayo, Dito na lang para kompleto na. Details of accommodations are posted at our Facebook page, mga kapatid. And for those who want to check in on Friday, mag-a-advance ng Friday. Kasi Saturday, Sunday yung ating anniversary. So Friday, para cool na cool tayo, doon sa mag-a-advance ng Friday, November 28, 2025, kanya-kanya po tayong pabook. Ngayon, pag nagpabook tayo doon, i-mention natin yung kayo ay part ng Comfy Celebration para ma-avail ninyo yung discount. Okay? Details are all posted on our FB page. Yan. November Family Affair Anniversary Hoodie. Ayan. Ito na po ang ating mga Ang blue po ay para sa Comfy North, purple, Comfy East, at sa Comfy West, coral, at sa Comfy South, white. Ayan. At sa mga workers, Comfy Workers, green po tayo. At sa CSM, Old Rose. Ang ganda naman ang design ng ating hoodie. Order and payment process. Ang lahat po, everyone is encouraged to order. Ayan, encouraged to order. Reach out to your CSM teachers, assigned workers, for orders and payment. Ang price po, mga kapatid, is 270 to 300 to be finalized depending on the number of orders. Meaning to say, mas maraming order, medyo maganda-gandang labanan yan, presyuhan. Release of item is care of by CSM teachers or assigned workers. Deadline on orders is October 12, 2025. Yan, marami-rami po yan, mga kapatid, ang ating pinag-usapan. Yan, lagi naman pong i-announce yan. Yan. For kids naman po, for kids, you will provide for their hoodie. Yan. Color according to your area. Malinaw po, mga kapatid, kung kayo East, kung North,
kung ano yung kulay ng mga matanda sa inyong lugar, yun ang kulay ng inyong hoodie ng inyong kids. Yan. Para ma-identify. O, anak ng taga-South yan anak ng taga-North yan anak ng taga... Ayan, ganyan. And a fee will also be given for the printing of this sign. Kindly label them properly to avoid confusion. Kasi marami po tayo mga kapatid, kaya kinakailangan detailed, malinaw. Name. Saang prayer group po kayo or outreach. Then submit them to your CSM teacher or assigned workers. Malinaw po. Deadline of submission is October 12, 2025. Yan. Nako, madami yan. Ito pa, isa pa, for bus inquiries. Kung kayo ay nag-iisip pa at wala pang masasakyan, pwede po niyong kontakin si Sister Tata Nokum or Josephine Nokum, ang butihing may bahay ni Minister Elmer. Siya po ang kontakin niyo regarding the bus. Amen? Yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin nagse-celebrate ng kanilang special day. Happy birthday, October 1, 2025. Happy birthday, Sister Luz Lalog. Uy, Sister, happy birthday. Sister Elisa Importante. Brother Michael Kalingo. Sister Pamela Santos. Brother Jeremiah Flores. Brother Ronald Manalad. Sister Maureen Aguilar. And Sister Jed Guerra. Okay. Sister ba yan? Kilala mo yan, Pastor? Taga San Pablo. Okay. Sister Jed Guerra. And of course, happy anniversary. Uy! Minister Ray and Sister Odette Danganan. Ang galing. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday! Happy anniversary! Enjoy your day. Yeah. Thank you, Lord. Ngayon naman po, let's prepare ourselves para umawit, magpuri, sumayaw sa ating Panginoong Diyos. So, let's welcome the praise and worship team. Ayan. Hello po mga kapatid. Ayan, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Praise God. Napaka magandang araw na ito para tayo ay sama-sama muli na magpuri sa Panginoon. Alam ko handang-handa na tayo. Excited na tayong umawit at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Protect me, O God. I trust in you for safety. I say to the Lord, you are my Lord. All the good things I have comes from you. How excellent are the Lord's faithful people. My greatest pleasure is to be with them. Amen. Let's give a clap offering to our God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are worthy. Amen. Awit na tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Jesus, hinahanap ka sa lahat ng panahon, pupurihin kita
labi ko, mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. One more time. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko, mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay sulit ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. One more time. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko, mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Salamat, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. One more time, O Panginoon, O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Sino man sa Kanya'y lumapit, kailan may di niya tatanggihan. Sino man sa Kanya'y manahalig, ay may buhay na walang hanggan. Kaya purihin natin si Jesus, hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya purihin natin si Jesus. Thank you, Lord. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus.
nag-iisa at banal na Diyos. Kaya tuwid natin si Jesus. Hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Wala tayong may babalik sa Kanya kundi ating papurit, pasasalamat. Dumaan man tayo sa mga unos, mga pagsubok, pangako niya. Hindi niya tayo iiwanan o pababayaan man. Wala nang hahanapin pa kapag si Kristo ang nasa puso. Thank you, Lord. Lahat tayo umawit sa Panginoon. Sambahin natin siya sa kanyang dakilang pangalan. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng lubos. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo, O Panginoon. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo.
sa'yo lang ako ay aasa. Pagkat ikaw ang kalungan ko sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam kong ang paglingap ay tatanggapin ko. Oh Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Amen. Yes, Lord. Oh Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay lagi nariyan. One more time. Sabihin natin sa Panginoon, siya lang maaasahan natin. Oh Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. One more time, prayerfully, let's say this to the Lord. Oh Yahweh, hallelujah, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, amen, ikaw ay laging nariyan. One more time. Oh Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman ikaw ay lagi nariyan. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa'yo ang papuri. We worship you, God. There's none like you, Lord. Hallelujah. Mga ka-Diyos, sinasamba ka namin. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. You are worthy. We love you, Lord. We love your holy name. We love you, Jesus. You are worthy. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang aming Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, thank you Lord sa ating music ministry. Glory to God yan. Thank you Lord. Now,
to continue with chapter 1, our series on the book of the Galatians. Let's welcome back Pastor Simple Garcia. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Magandang gabi pong muli sa ating mga kapatid na alam ko po na tayo ay inaabangan po natin yung ating pag-aaral sa gabing ito. Yan, sige po. Bago ho tayo magpatuloy, nais ko munang basahin ang mensahe ng ating Panginoon dito po sa Galatians 1. Dito po sa mga talatang 11 hanggang 11 po hanggang 24. Paano naging apostol si Pablo? Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinapangaral ko'y hindi katha ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sino mang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandaang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Nang minabuti niyang ihayag sa akin ang kanyang anak upang maipangaral ko siya sa mga hintil, hindi ako sumangguni sa sino mang tao. Ni hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nanauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro. At 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang isinusulat ko sa inyo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa ilang lugar sa Syria at sa Cilicia. Hindi pa ako kilala roon ng mga mananampalataya kay Kristo na nasa Judea. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita. Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dati sinikap niyang wasakin. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yan po, sumandali po tayong manalangin mga kapatid at humingi po tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakila po namin Diyos, napakabuti po ninyo sa amin. Salamat po sa pagkakataong pong ito na ibinigay po sa aming muli na kami po'y magsama-sama na mapag-aralan ng inyong mga salita. At muli, Panginoon, sa akin po, sa paggamit po ninyo sa akin, inaamin ko pong muli ang kawalan, na kayo po, sa aking kawalan, kayo po ang magtuturo. Sa oras na ito, banal po yung Espiritu, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Iyan, purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi pong muli sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay nasa series po ng ating pag-aaral tungkol po dito sa Book of Galatians. Na alam po natin, napakasarap po mga kapatid, pag-aralan natin to ha. Tayo po ay naandito po, papulang po tayo sa chapter 1. At sa gabi pong ito, ang ating pag-uusapan ay ang ating yahon pamagat dito, yung tinatawag na ang pagtawag kay Pablo. Bago tayo magpatuloy, meron po ako ditong reflective question na makikita natin dito. Una, ang ating yahong katanungan sa gabing ito ay ganito. Paano ba natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa pagbabagong buhay natin o pagbabagong buhay ng iba? Mga kapatid, iyan po ang napakagandang katanungan natin ha. Ulitin ko po, paano ba natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa pagbabagong buhay natin o pagbabagong buhay ng iba? Inyo po bang namamasdan po yung mga pangyayaring yan? Ang pangalawa po, ay tayo po ba'y may kakilala? May kakilala ba kayo na tatalo pa kay Saulo o kay San Pablo bilang persecutor
at marderer ng mga Kristiyano. Yan o, may kilala ba kayo mga kapatid ganyan? Di ba? Kaya naalaala ko po yung yung, di ba, mayroong isang kanta, kay Sisteria po yun, yata yung kantang, kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay diliman siyang naroon, laking pagbabagong ginawa ni Kristo, ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. Yan po. Gusto ba niyo mga kapatid, sabayan ako? Di ba? Tingnan po nyo, kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilimang siyang naroon, laking pagbabagong ginawa ni Kristo, ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. At yan ho mga kapatid ang ating pag-aaralan sa gabing ito, na kung papaano po yung dating buhay ni San Pablo na ang dating pangalan niya ay Saulo. Pag-aaralan natin sa gabing ito. Sa una pong bahagi ng ating pag-aaral, nung na mga nakaraan, napag-aralan po natin, kung inyo po nasusubaybayan, nung nakaraang linggo ay tinalakay natin yung ating pong naging pag-aaral dyan, yung pong tinatawag na authenticity of the gospel. Diba? Napag-aralan po natin yan. At na kasama po doon yung characteristic of authentic messenger. Di ba? Napag-aralan ho natin mga kapatid diyan. Pagka balikan yung mga kapatid kung ano po yung napag-aralan natin diyan. At ngayon po, aaralin natin at uunawain natin ang mga matututunan natin sa pagkatawag kay San Pablo. Tandaan po natin mga kapatid, lahat tayo ay may nakaraan. Yan, wala hong tao na may hindi nakaraan. At lahat tayo ay may pagkakamali. Di ba? Kaya, ibig sabihin, nagpapaalaala po sa atin yan, lahat tayo ay may nakaraan, lahat po tayo ay may pagkakamali, lahat tayo ay may kasalanan. Di ba? Kaya nga doon sa Romans 3:23, sabi doon, walang hindi nagkasala, di ba? Wala pong tao, walang taong hindi nagkasala. At lahat tayo ay may bahagi ng buhay na nagdulot ng kahihiyan sa atin. Di ba? Wala hong taong ganoon. Walang taong hindi nakaranas ng pagkahiya dahil sa ginawa niya na hindi maganda. Ngunit, ang ating pong laging tatandaan mga kapatid, at uunawain na ang ating nakaraan ay hindi kailangang maging ating kinabukasan. Ulitin ko sa inyo mga kapatid ito Sabi nga po ay ngunit ating tandaan at unawain na ang ating nakaraan ay hindi kailangang maging ating kinabukasan. 'Di ba? Kung inyo natatandaan, 'di ba, yung sinasabi nga na halimbawa, kung ikaw daw ay pinanganak na mahirap, dapat pag ikinamatay, hindi ka na mahirap. Di ba? Ibig sabihin, kaya nga ang sabi diyan, yun daw pong ating nakaraan ay hindi daw po yan ang magiging kinabukasan natin. Kaya nga, pag nakita nga natin yung buhay natin, sabi nga nung ating inawit kanina, kung maalaala natin yung ating buhay noon, naku, laking pagbabagong ginawa ng Panginoon. Si San Pablo, mga kapatid, sabi nga po, ay nakilala natin bilang taga-usig ng mga mananampalataya. At yan naman po kung inyong nabasa doon sa Acts 9, naku, grabe po kung sino si San Pablo dati na ang kanyang pangalan dati Saulo. Siya ay isang halimbawa ng matinding pagbabago. Yan, di ba? Kaya nga pag tinignan po ninyo, bakit siya po ay halimbawa ng isang matinding pagbabago? Dati siya ay kaaway ng pananampalataya. Ngunit nang makilala niya si Kristo, siya ay naging pinakadakilang mangangaral ng Ebanghelyo. Di ba? Totoo naman. Kaya nga kung inyong babasahin, di ba yung New Testament, napansin ba niyo yung New Testament? Halos yata kalahati siya ang sumulat. Pero sino ba siya dati? Kaya yun po ang nagpatunay. Isang patotoo na ang tunay na Ebanghelyo ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Di ba? Doon pa lang, makikita po natin talaga na ang patotoo ng tunay na Ebanghelyo ng mabuting balita ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Kaya nga kung ating babalikan, ano po ang sinasabi ng Roma 1:16?
Ang sabi nga po doon, kaya hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita kay Kristo sapagkat ito ang ikaliligtas ng tao, unay ng mga Hudyo at gayon din ng mga Griego. Iyon po yung ebanghelyo na nagbabago. Ano pa? Sabi pa rin po ng Colossus 1, 5-6. Ano ang nakalagay po doon? Kaya't mula nung ipangaral sa inyo ang magandang balita, ito'y nagdala sa inyo ng pagpapala. Diba? Tayo po ang magpapatunay niyan. Ano ang ginawa sa atin ng ebanghelyo? Ano po ang ginawa ng mabuting balita? Ito na po tayo ngayon. Dating ang buhay ay magulo, sabi ng awit natin kanina, ngunit nung makilala si Kristo, inayos ang buhay. Ngayon po pag-usapan natin, tingnan po natin, hatiin natin sa 3 bagay. Ano po ang makikita nating aral sa pagkakatawag kay San Pablo? Una, ang makikita po natin dyan, from persecutor to a mighty preacher. Diba? Napakaganda. Sabi nga, magmula daw po sa persecutor, pero naging mighty preacher. Talagang mahusay na mangangaral. Bilang mang-uusig, si San Pablo ay masigasig na Hudyo. Sabi nga po, laging nagsisikap na lipulin ang mga mananampalataya. Kaya nga pag binasa natin yung books ng Acts, yung po, makikita natin yung ginawa niya doon. Talagang sabi ng Bible, kinakaladkad po niya yung mga Kristiyano noong mga panahong yun. Hindi lang nakalagay doon, humingi pa siya ng sulat. Na ang para bang pag tinignan na may authority siya, humingi pa ng sulat para usigin yung mga Kristiyano doon. Puno ng galit sa mga tagasunod ni Jesus ng ating Panginoon. Nung kapanahunan niya, puno po siya ng galit doon sa mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Siya ay pinakamalupit na kaaway ng mga Kristyanismo. Grabe, yung buhay niya. Sabi nga diyan siya ay malupit, pinakamalupit na kaaway ng mga Kristiyano. Kristyanismo nung panahon niya. Kaya nga po, ano ang makikita natin diyan? Bilang mighty preacher, ang bagong buhay niya ang patotoo. Diba? Yung pong bagong buhay niya ang nagpatotoo. Kaya nga tingnan po ninyo, balikan ko lang po yung verse 23. Tingnan po natin sandali. Ano po ang wika ng mga tao? Ganito po sa verse 23, nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita. Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dati sinisikap niyang wasakin. Tingnan po niyo ang sabi ng mga tao, dati itong taong ito, namimirsik, pero ngayon, nangangaral na ngayon. Kaya nga po, ano ang sabi niya doon sa Acts 9, ang kanyang personal na encounter kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus, ang naging bukas na pinto para sa pagbabagong buhay. Yun daw po ang naging pamamaraan niya, yung bukas na pinto sa kanya para magkaroon siya ng pagbabagong buhay. Ang kanyang pusong bato ay pinalitan ng pusong makakristo. Diba? Napakaganda. Yung kanyang dating pusong bato, pinalitan ng pusong makakristo. Ang dating mang-uusig ay naging mangangaral. Ang dating kaaway sa ministeryo ni Jesus ay naging lingkod ng ating Panginoong Jesus. Tignan po nyo, ano ba namang pagpapala yan na naganap sa Kanya? At yan po ay tayo din, naranasan din po natin yan, na maaaring nung una, di ba? Tayo'y kabilang dito sa mga ganitong katulad din ni Pablo, pero ngayon, salamat sa Panginoon at tayo ngayon ay buhay na patotoo. At pinatutunayan nito na walang sino man na grabe ang kasamaan o kasalanan na hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Diba? Natatandaan ba ninyo yung diba? May pelikula si Fernando po Ano yung kanyang pelikula? Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Pero alam nyo ba, sa Panginoon, ano ang sinasabi? Walang matigas na puso sa pag-ibig ni Kristo. Diba? Ibig sabihin, kayang baguhin. Diba? Si Pablo, kilala natin yan Diba? Pero ito nga po yung unang-una na makikita natin sa kanyang buhay na from persecutor to a mighty preacher. Ngayon, dumako naman po tayo sa pangalawa. Ang pangalawa pong makikita natin dito yung tinatawag na the power of the gospel. Ang kapangyarihan ng ebanghelyo, ang kapangyarihan ng mabuting balita. Tandaan po natin, hindi relihiyon ang nagpabago kay Pablo.
hindi tradisyon, hindi batas, hindi edukasyon, kundi ang kapahayagan ng ating Panginoong Hesus ang nagpabago sa Kanya, sa Kanyang buhay. Kaya nga kung babalikan po natin, yung dito sa Gawa 1, talatang 12, tingnan po ninyo, ganito po ang nasasaad. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sino mang tao, si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Siya po ang nagsabi niyan, hindi daw po ibang tao ang nagsabi sa kanya. Kaya nga ang sabi to, hindi tradisyon, hindi batas, hindi edukasyon, kundi ang kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung babalikan natin ang Roma, Kabanatang 1, talata 16, ano ang lagi sinasabi niya doon? Sabi ni San Pablo, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapahayagan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Unay ng mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Ibig sabihin lahat ang mabuting balita kayang baguhin. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay hindi lamang po ito pagtuturo, kundi tunay na pagbabago. Yan po ang binabanggit diyan. Ulitin ko po, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay hindi lamang pagtuturo, kundi tunay na pagbabago. Ano po ito? Binabago nito yung ating isip, binabago nito ang ating puso, at binabago nito ang ating pamumuhay. Natatandaan ko rin po yung ating isang awitin. Awitin po ng Mamiligaya ba yun? Di ba meron tayong kanta na, bago na ang lakad ko, bago na ang isip ko, bago na ang puso ko ngayon. Iyon po ang nagginawa ng Ebanghelyo sa buhay natin. Sabi nga, binago ng Diyos yung ating lakad. Saan ba tayo dati? Yung lakad natin, hindi na natin pinipili kung saan tayo pupunta. Pero ngayon, thank you Lord, inayos ni Lord yung ating lakad. Dati, ako, ang lakad ko rin, pasuray-suray. Bakit? Lasing eh. Kaya pasuray-suray. Pero ngayon, binago ni Lord yung lakad. Ano pa? Binago ni Lord yung isip. Ano yung kaisipan? Philippians 4:8. Ang nasa kaisipan ngayon ay mga bagay na kapuri-puri, kagalang-galang at kaibig-ibig. Binago rin yung puso. Sa Ezekiel 36 verse 26, kaya nga po ang pangako ng Panginoon diyan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu at ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Naku mga kapatid, tayo na po ang magpapatunay niyan na kung papaanong ito'y naganap sa buhay ni San Pablo, di ba, na dating ang mga ginagawa ay hindi kalugod-lugod kay Lord, di ba? Sabi nga doon ano ang kanyang gawain? Talagang yung mga lumalapit kay Lord, hadlangan. Pero ngayon tayo po, thank you Lord, tayo na nga po ngayon ang ginagamit ng Panginoon. Di ba sa panahon po natin ngayon, napansin ba niyo yung bagong buhay natin ngayon? Pag nagsasalita tayo, ang layunin natin ngayon para bang, Lord, paano ko po madadala itong taong ito kay Lord? Lord, paano ko po ito mailalapit kay Lord? Lord, paano, di ba nagpe-pray tayo, Lord, paano ko po mailalapit kay yung aking mga kamag-anak? Lord, paano ko po mailalapit yung aking mga mahal sa buhay? Yun na po, nabago na yung ating pananaw. Kung katulad ng dati, kasama tayo sa gawa ng mga hindi kalugod-lugod kay Lord. Pero tayo ngayon, tayo na po ang nag-guide sa kanila. Tayo ngayon na nagpe-pray. Tayo na po yung ngayon nagdadasal kay Lord na sabihin natin na, Lord, kayo na po yung di ba sa bawat pananalita natin, Lord, nawa po Lord, madala ko po itong mga taong ito papalapit sa inyo. Pangatlo, ano pa ang makikita natin dito po? Yung tinatawag na the praise that points to God. Nako, ang sabi nga dito, ang papuri, ano daw po ito? Lagi ngayong patungkol sa Diyos. Diba? Tingnan po niyo, balikan ko lang po yung 24. Doon sa Galatians 1:24. Ito po sabi niya, kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Tingnan po ninyo, ano ang sinabi diyan? Nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Simple, nakita po ng mga tao. Diba? Hindi, kung babalikan natin yung kanyang buhay, diba? Meron talata sa Bible Nung siya'y nangangaral na, di ba, maraming mga taong natatakot. Sabi niya, totoo kaya yan? Di ba, nagtataka sila, dating yung buhay. Yung tawag dito, kinakaladkad yung mga Kristiyano, tapos
kasama na nagpipreach. Nung magtagal nagpipreach na, kaya yung mga tao, hindi mo maipag-alis sa kanila. Totoo kaya sinasabi niya? Pero yung po, salamat sa Panginoon. Kaya nga ang sabi dito sa verse 24, kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Tandaan po natin, ang naging resulta ng pagbabago ni Pablo ay pagbibigay ng papuri sa Diyos. Di ba totoo naman? Pagka ang tao'y nabago, di ba, ang papuri ay naibabalik natin sa Diyos. Di po ba? At ano pa nga ang pinapakita sa atin? Ang mga tao ay namangha at sila ay nagpuri sa Diyos dahil sa pagbabago ni Pablo na dulot ng Ebanghelyo. Di ba? Kaya nga nasasabi ng mga ibang tao, di ba? Parang natatandaan ko nung mga unang panahon, merong sharing na isang kapatiran natin. Ang dami po niyang pinagdaanan sa buhay. Ang kanya pong ano ba yung kanyang naranasan sa buhay? Yung retirement ng kanyang asawa bilang seaman, nailagay niya sa isang na akala niya tutubo. Sa madalit sabi po, nawala lahat. Tapos po, meron siyang anak na namatay. Tapos basta 2 anak yata niya yung kanya namatay. Ngayon sabi ng mga kapitbahay, tinanong siya, sabi niya, sister, grabe po yung pinagdaanan niyo. Ano po ang inyong sekreto? Bakit sa kabila po ng pinagdaanan ninyo, ganyan pa rin po ang kalagayan? Sabi niya, alam mo ang sekreto ko? Ako'y may gawain sa bahay namin at saka ako'y laging nagbabasa at nakikinig ng gawain ng Panginoon. Sabi nga nung sister natin, siguro kung wala ako sa Panginoon, siguro na rin, baka naglalakad na ako ng wala sa sarili. Yun nga po yung kahalagahan nung sinasabi natin na ebanghelyo, ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya, di ba, nagbibigay po sa atin ng katatagan yan. Kaya nga dito, pag binasa natin yung buhay ni San Pablo, nako, talaga masasabi natin na kung meron pang hanggang ngayon, masasabi natin na, di ba, minsan may mga tao nagsasabi, wala nang pag-asa yan. Hindi na mababago yan. Mga kapatid, dito po sa kalagayan ni San Pablo, ito po yung magpapatunay. Sabi nga natin kanina, walang matinding kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. At walang taong masasabi natin na yung kanyang buhay masasabi natin na parang magulong-magulo na hindi kayang baguhin ni Kristo. Sa madalit sabi po, walang bagay na mahirap para kay Lord. Ang sikreto po, pagka ang mabuting balita ay pumasok sa puso ng tao, kayang-kaya po niyang baguhin kahit sino. Kaya nga po, hindi si Pablo ang itinampo, kundi ang Diyos ang nagpabago sa kanya. Ang tunay na sukatan ng pagbabagong buhay ay hindi papuri sa tao, kundi papuri sa Diyos. Sabi nga doon sa binasa natin sa verse 24, balikan ko lang po, kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Tinampo niyo ha? Sabi diyan, kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Kapag ang mga tao ay nakakita ng pagbabago sa ating buhay, hindi mo maririnig sa kanila ang mga katagang, ang galing mo. Diba? Hindi daw po kapag ang tao, ulitin ko po, kapag ang mga tao ay nakakita ng pagbabago sa ating buhay, hindi mo raw maririnig sa kanila ang mga katagang, ang galing mo. Kundi ang sasabihin nila, ang bait ng Diyos. Napakabuti ng Diyos, ang galing naman ni Lord. Yan daw po ang palatandaan na ang tao, kapag ang tao ay binago ng Diyos, yan ang maririnig natin. Hindi sasabihin ng tao na, ang galing mo naman, nagbago ka. Hindi po. Ang maririnig natin sa tao, ang sasabihin nila, ang bait ng Diyos, napakabuti ng Diyos, ang galing naman ni Lord. Diba? Natatanda ako ngayong isang awit ng Mamiligaya. Diba? Ano ba yung awit ng Mamiligaya? Yung kantang, napakabait mo, Panginoon. Wala kang katulad, napakabait mo sa akin. Napakabait mo, Panginoon. Wala kang katulad, napakabait mo sa akin. Nadarama pag-ibig mo sa araw-araw. Nadarama pag-ibig mo bawat saglit. Iyon po mga kapatid. Kaya nga sa ating buhay ngayon mga kapatid, kung mayroong pa tayong mga halimbawa na kumbaga mayroong pa tayong nasasabi sa ating sarili na hindi na kayang baguhin ng Diyos to, di ba? Ano ito, di ba? May mga mahal pa tayo sa buhay na parang nawawalan ka na ng pag-asa. Naku, hindi na yata ito mababago, ganito, ganyan. Mga kapatid,
Katulad po dito sa pangyayari po kay San Pablo, naku, magkakaroon tayo mga kapatid ng kapag-asahan. Katulad nga po ni San Pablo, yung dating buhay niya. Kaya nga walang hindi po kayang baguhin ang Panginoon. Sabi nga, ang Panginoon, makapangyarihan. Kaya nga ang sikreto lang po, ano ho ang gagawin natin? Ipahayag natin ang ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Meron pong tamang timing yan. Diba si San Pablo, alam naman natin kung ano yung timing sa kanya. Doon sa Acts 9, diba yung pangyayari niya para pumunta siya sa Damasco, para uswigin niya ang mga Kristiyano doon. Pero doon siya kinausap. Ano yung pangyayari doon? Nagkaroon siya ng kasisilaw na liwanag at halong po siya ay masubasog. Diba? At noon niya nakilala ang Diyos. At sinabi niya, Panginoon, sino po kayo Panginoon? Kaya ang sagot sa kanya ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Kaya mga kapatid, ano pong ipinapakita ng Panginoon? Kaya nga, yung pag-aaral natin sa gabing ito nga po yung yung pagtawag kay San Pablo. Ulitin ko po yung 3 bagay mga kapatid. Una, ano ang makikita natin dito kung paano tinawag si San Pablo? From persecutor to a mighty preacher. Pangalawa po, the power of the gospel. Ang kapangyarihan ng mabuting balita. Kaya ang sabi ng Colossus 1, 5-6, mula nung ipalaganap ang mabuting balita, ito'y lumaganap sa buong daigdig at nagdala ng pagpapala sa marami. Kasama po tayo dyan. Nung ipalaganap ang mabuting balita, nung marinig natin ang mabuting balita, tayo'y napagpala. At ang pangatlo, ano po ang makikita natin dito? The praise that points to God. Yung pong kanyang papuri, nauuko lamang sa Diyos. Diba? Kaya tayo po mga kapatid, ganun tayo ngayon Diba? Nakita natin na wala naman talaga pong ibang paglalaanan pa tayo ng papuri kundi ang Diyos. Simple, sa Kanya po nanggagaling yan. Diba? Wala pong hindi mo natin maipagmamalaki yung pagbabago ng buhay po natin. Si Lord lang po ang magpapabago ng buhay natin. Kaya mga kapatid, ito pong pag-aaral natin sa gabing ito. Sabi nga, ipinakita ng Panginoon sa atin, katulad ni, mula sa buhay ni Saulo na naging Pablo, iyon po. Kaya ano po ang naging pagpapala dito sa buhay ni San Pablo? Sabi nga doon kung ating babalikan, kaya nga pagdating sa New Testament, halos kalahati yata, sulat niya yun Kaya mga kapatid, kung sa oras na ito ay nasasabi natin na may mga mahal pa tayo sa buhay, na gusto natin dalhin kay Lord na para bang antagal na yung ating community, 44 years na. Masasabi natin 40 years na ipinagpipray ko mga kapatid, may pag-asa pa. Kay Lord, walang hindi kayang baguhin ang Panginoon. Sa tamang panahon, ang sikreto lang po, ipahayag natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at nawa po ay napagpala tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral sa gabing ito. Muli po, maraming salamat. God bless po mga kapatid. Thank you Lord. 2 Timothy 2:2